Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam alhamdulillah. warahmatullahi Alhamdulillah, nandito na naman tayo ngayon. wabarakatuh. Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, ay nandito na naman tayong muli sa ating napaka-special no na online lecture no. Sa pagkakataon na ito ay sineselebrate natin. So ang dahilan ng ating pagsama-sama ngayon na kahit na dito lamang sa online ay ang ating pag-celebrate sa Idul Adha. Kaya Idul Adha, Mubarak, mga kapatid, no? At taqabbalallahu minna wa minkum. At tulad ng nakaraan sa Idul Fitr na hindi tayo napagbigyan sa outing na actual o sasama-sama ng personal dahil sa kadahilanan na may mga sitwasyon na kailangan natin i-consider, no? Ganon din ngayon na hindi tayo napagbigyan sa ating mga actual o personal na outing, ngunit ang lahat ng bagay ay mayroong mga kabutihan. At basta sa kabutihan ay maraming paraan na binibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala, no? So ito yung isa sa pinakamaganda sa dahilan kung bakit tayo ay hindi natuloy, no, sa ating mga outing na sa actual, no, na magkasama-sama dito sa Kuwait. Dahil dito kahit man sa ginagawa natin, kahit man saan tayo sulok ng mundo ay makaka-attend tayo sa ating pagdiriwang ng Idul Adha. Alhamdulillah. At bago mag-umpisa ang ating programa, ay nais ko munang ipaalam sa inyo na nandito yung ating mga ustads. Kasama rin natin si Ustad Faisal na siyang magiging lecturer natin ngayon. Ang ating mga ustadya na siyang magbibigay sa atin ng mga kasagutan sa ating mga katanungan inshallah ta'ala. At ang pinaka mainam sa lahat kapag tayo ay may mga programa bago tayo mag-umpisa ay ang pagbabasa sa banal na Quran. Kaya ibinibigay natin ang pagkakataon sa ating kapatid na si Brother Isa Di Mayuga para sa kanyang pagbasa sa banal na Quran. Falyatafaddal mashkuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Masya Allah, jazakallahu khairan. Masya Allah, napakaganda na pagbasa ng ating kapatid, no? Para talaga siyang professional ng kari, no? Talagang naka-mic pa siya, Masya Allah, tabaraka rahman. No, so hindi nakakapagtaka, no, na si Brother Isa Di Mayuga ay laging nagcha-champion din, no, sa ating mga Quran competition. Alhamdulillah. At ang pagbasa natin ng Quran ay kung ang pagbasa natin ng Quran ay maganda, ay nagiging mas maganda pa ito kung nauunawaan natin ang kanyang kahulugan o ang kahulugan ng ating mga binabasa na mga aya sa banal na Quran. Kaya't pakinggan naman natin ang isa sa pinaka magaling sa atin, no? At isa rin sa ating mga kasamahan sa IPC, alhamdulillah, para magbigay ng meaning sa binasa na sura ng ating kapatid sa Brother Isa Di Mayuga, no? At binibigay ko ang pagkakataon sa ating kapatid na si Brother Abdullah Tabing. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sura Ash-Shar, Kabanata ng Pagpapalawak o Kaginhawahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamawain, ang pinakamahabagin. Sa unang aya, hindi ba aming pinalawak para sa iyo? Ibig sabihin dito ay tinutukoy si Propeta Muhammad. Pinalawak namin sa iyo ang iyong dibdib o iyong puso. Ibig sabihin ay binigyan ng Allah ng katangian ang propeta ng pananampalataya o iman. Yung pagiging propeta ay nadoon na rin yung hikmah o karunungan. Hindi lahat ng tao ay binigyan ng hikmah. Iyon ang unang binigay kay Propeta Muhammad. Pangalawa, sa pangalawang aya, at aming pinawi sa iyo ang iyong pasanin. Ibig sabihin, ay yung kasalanan, pagkakamali at pagkalimot ni Propeta Muhammad ay tinanggal ng Allah. Yung kasalanan na tinutukoy dito ay hindi tulad ng pagkakasala natin. Ito yung tinatawag na maksum. Ibig sabihin nito ay pinoprotektahan mula sa pagkakamali o kasalanan. Sa pangatlong aya, na naging pabigat sa iyong likuran. Ibig sabihin yung mga pabigat, ito yung kasalanan, kamalian ni Propeta Muhammad, ito ay pinatawad na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa apat na aya, at aming itinaas para sa iyo ang iyong karangalan. Ito ay binigay kay Propeta Muhammad, eksklusibo para sa kanya. Yung binabanggit yung kanyang pangalan, binabanggit yung propeta. Unang-una, yung shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. So binanggitan. Pangalawa ay yung pag-aazan. Pangatlo yung sa ikama, binabanggit yung pangalan niya. Ganun din sa pagkukhutbah, na kapag binanggit mo yung ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. So yun ay napaka-espesyal na binigay kay Propeta Muhammad sa kanya lang. Special na binigay na nababanggit lagi ang kanyang pangalan. Sa ikalimang aya, kaya't katotohanan, pa inna ma'al usri yusra, kaya't katotohanan sa bawat kahirapan ay may kasamang kaginhawahan. Ibig sabihin, bawat problema o pagsubok, mabigat man to ay may mamagaan, ito ay laging may solusyon, mayroong kaginhawahan. At sa pang-anim na aya, katotohanan ng bawat kahirapan ay may kaginhawahan. So, inanuli ng Allah na inulit-uli para maano natin na sa bawat kahirapan ay mayroong kaginhawahan. Kaya, kapag ikaw ay nakatapos na sa mga gawain, tinutukoy dito kapag natapos ka na sa mga gawain. Kailangan mong mag-ibada, magsala ka, salatul juma, o kaya yung 5 beses na pagsasala, mag-aral ka, o manaliksik ka ng mga kaalaman. Halimbawa, mag-aral ka ng Quran, paano ka, yung tamang pagbasa ng Quran, yung tajwid, at yung magdasal ka na 5 beses ang araw, gawin mo. At yung mga marami pang pag-aaral o yung kagaya ng tafsir o hadith ay kinakailangan mo ring mag-ano kasi nakatapos ka ng gawain, libre ka na eh. So bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon ang iyong sarili na gumawa ng maraming ibada? So yun, kaya nga at doon sa huling aya at sa iyong Panginoon ibaling mo ang iyong maitaimtim na pag-asa at pagtitiwala. So sa lahat ng ating buhay ay ang pinakaano nito ay lahat ng ay mga sa buhay natin ay iaasa natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun lang yung aking sa inyong paliwanag tungkol sa Surah Ash-Shar. Hanggang dito na lamang. Wa akhir da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.
sa iyong napakagandang pagbibigay ng kahulugan sa ating sa binasa na sura sa atin, no? Yung fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, patungkol sa pagtitiis ng anumang pagsubok ay mayroong mga kagaanan, no? Anumang paghihirap ay nagiging magaan. At isa dito, no, si Ustad Abdullah Tabing sa isang patunay na fine na ma'al usri yusra. Anuman ang pagsubok o anumang bigat na dumating sa kanyang buhay, ay dumating din yung panahon na gumiginhawa. So, kailangan lang ng tayo ay magsabar at magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan na Ustaz Abdullah Tabing. Okay, alhamdulillah, at sa ating pagpapatuloy ay papakinggan naman natin ang ating butihing ustads para sa ating opening remarks, si Ustads Mujahid Commander. Falyatafaddal mashkuran, Ustads. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On behalf sa aking mga kasamahan na mga ngaral, lalaki man o babae dito sa IPC, Islam Presentation Committee, ay lubos namin kayong wini-welcome sa ating programa. Alhamdulillah. Sabihin man natin na kahit na ito ay sa pamamagitan ng online, pero ito ay napakalaking may dudulot para sa atin ng kabutihan. Kung ang diwa ng pagkakaroon ng programa ng Eid, ng face-to-face ay para makapakinig ng mga lecture, ay sa nakikita natin ay mas malaki ang matutunan natin o kaya ay mas makaka-focus tayo sa pakikinig ng mga lecture sa pamagitan ng katulad nito na online. Ibig sabihin ay kung ang diwa ang pinag-uusapan ay mas matindi ang makukuha natin sa ngayon. Alhamdulillah. So sa mga araw na ito ay nandito pa tayo sa araw ng tinatawag na Ayyamut Tashriq. Ayyamut Tashriq na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ayyamut Tashriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dhikrin lillah. Ibig sabihin ay ang mga araw ng Tashriq. Ang ibig sabihin ng Ayyamut Tashriq ay ito yung tatlong araw. Tatlong araw pagkatapos ng pagdarasal, araw ng pagdarasal ng Eid. Sabi niya, itong tatlong araw na ito, ayyamu aklin, ay mga araw ng pagkain, wa syurbin, at pag-inom, wa dhikrin lillah, at paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay pumapasok pa tayo dito. Ikalabing-1, ikalabing-2, ikalabing-3 ng buwan ng Dhul-Hijjah. Bakit ito tinawag na Ayyamut Tashriq? Kasi nung unang panahon ay wala pang refrigerator. Nagkakatay sila ng tinatawag na udahiyah o kaya ay tupa. At ang mga Muslim, ang ginagawa nila dahil wala pang mga refrigerator noong unang panahon, para hindi masira agad-agad yung mga karni ay pagkatapos nilang magkatay ay hinihiwa nila ito. At ang mga karne na ito, hinihiwa nila at ibinibilad nila sa ilalim ng araw para matamaan ng araw. Ibig sabihin, pinapatong nila sa mga malalaking bato para matamaan siya ng araw. Sa loob ng 3 araw na ito, kaya tinawag siya na Ayyamut Tashriq, sa umaga nilalagay na nila upang ito ay hindi masira agad-agad. Ito yung ikalabing-1, ikalabing-2, ikalabing-3. At sa paliwanag pa ng mga pantas, sa loob ng 1 taon ay hindi nasisira, patuloy na kinakain nila itong mga karni ng kinatay pagdating sa udhiyah. Ang mga punto dito, mga kapatid, ay ang Ayyamut Tashriq ay mga araw ng pagkain, pag-inom, paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mayroon tayong pagkakataon na sa palagay natin na hindi pa natin nasubukan na magpakain, kahit na mga kakarampot na pagkain, kunti lang,
biskwit, candy, o kaya ay tubig, kaya araw ng pagkain, araw ng inumin. Sanayin natin ang ating mga sarili na paminsan-minsan ay magpakain. Ilibre natin ang ating kapatiran. Pero take note, ang mga pinapakain natin ay dapat yung mga taong mga mabubuting tao. Yung mga taong may ugnayan sa pananampalatayang Islam. Kasi yung pinapakain mo yung mga gumagawa ng kasalanan, gumagawa ng mga kabuktutan, gumagawa ng mga labag sa Allah subhanahu wa ta'ala, lugi ka talaga. Ang pakakainin mo, kay sabi ni Propeta Muhammad, la tusahib illa mu'mina, wala yakul ta'amaka illa taqi. Huwag kang magipagkaibigan, maliban lang sa ang pipiliin mo na kaibigan, yung mananampalataya. At huwag mong hayaan na kumain sa iyong pagkain, sa iyong kayamanan, maliban na lamang sa iyong taong may takwa, may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi hindi ka nalugi doon. Habang napakain mo siya, nabusog siya, lumakas ang kanyang mga parte ng kanyang katawan at lumakas ang kanyang pagsasagawa ng ibada. Alhamdulillah. So, ibig sabihin nito mga kapatid, sa ngayon ay inshallah ay bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng oras na pakinggan natin itong mga lecturer natin. Napakaganda ang kanilang mga topic sa ngayon, alhamdulillah, upang makuha natin ang pinakadiwa ng programa natin sa ngayong araw na ito. Alhamdulillah, welcome sa ating lahat. Makinig tayo mabuti, isulat natin kung kinakailangan, i-record natin kung kinakailangan. Pagkatapos ng kanilang mga lecture, mga batikan ng mga ulama natin, si Sheikh Faisal at saka si Sheikh Halima, pagkatapos ng kanilang mga lecture, inshallah, ay pwede tayong magtanong, open forum para sa ating lahat. So, welcome. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz Mujahid Commander, sa iyong napakagandang paalala, no? Opening remarks, no? Alhamdulillah, tulad ng nabanggit ng ating Ustaz, makinig tayong mabuti, no? Sa talaga napakaganda nitong topic na matatalakay ng ating mga lecturer, no? Napakarami tayong mapupulot dito, sigurado ako, na mga kaalaman patungkol sa ating pananampalatayang Islam, inshallah ta'ala, no? At kung meron tayong katanungan, tulad ng nabanggit, ay meron tayong open forum, inshallah ta'ala, para sa ating open forum, no? Okay? At para sa ating susunod, para sa ating pagpapatuloy na ating programa, ay papakinggan na natin ang ating unang lecturer sa gabi na ito, na ang kanyang tatalakayin, ang kanyang magiging topic ay ang kasaysayan ng pagsakripisyo ni Propeta Abraham sa kanyang anak na si Propeta Ismail. So inshallah ay maririnig natin ang ating butihing ustads na si Ustaz Faisal Abdul Jalil. Palyatafaddal mashkuran. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وعيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يديم لنا دوام الصحة والعافية في حياتنا في الدنيا والآخرة وأن يوفقنا لما يحب ويرضى يا رب العالمين. Aking panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga nakikinig ngayon ay panatiliin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kabutihan ng ating pangangatawan at bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay sa lahat ng ating buhay dito sa mundo. Mga kapatid sa pananampalataya, bago ko umpisahan ito, ay magtatanong muna ako sa ating butihing Ustaz, si Ustaz Faisal, kung ilang minuto ba ang akin. Kasi tinitingnan ko yung oras, parang maikli lang sa akin ito kasi napakahaba ang aking nais ipaliwanag sa inyo, insyaAllah. Inshallah, Ustaz.
Ustads, inshallah, take your time, inshallah. At wala naman tayong binigyan na limit ng ating oras sa ating lecture. So, inshallah, ibig sabihin yan, ay ibigay mo na lahat sa amin. Huwag mo nang ipitin. Ipaalam mo, i-lecture mo na sa amin lahat yan. Inshallah. Jazakallah khair. Jazakallahu khairan wa hafizakallah. Insyaallah ta'ala, ang aking tatalakayin sa inyo, ito ang tandaan ninyo, lahat ng mga nakikinig ngayon, itong tatalakayin ko sa inyo ay dito mo makikita ang tunay na pananampalataya, tunay na paniniwala, tunay na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsubok kay Ibrahim alayhis salam at sa kanyang asawa na si Hajar at sa kanyang anak na si Ismail. Kasi kung titignan natin ang lahat ng mga pangyayari sa atin, nakikita natin ay napakalayo ang ating napakalayo sa mga nangyari sa mga natin na makayanan natin, maisabuhay natin ang mga ginawa ng mga propeta. Unang-una mga kapatid ay si Hajar ay asawa na pangalawa ni Ibrahim alayhis salam. So yung mga una pa, hindi na natin tatalakayin ito kasi sobra kahaba ito kung ating tatalakayin na hindi magkakasya ang isang oras. Hindi magkakasya. Pero ramzi lang, o kumbaga yung shortcut lang na mapupulutan ng aral. Unang-una, si Hajar ay pangalawang asawa ni Ibrahim alayhis salam, na kung saan iniwan niya ito, doon sila sa Masar nakatira at sila ay pumunta dito sa Makkah at dito niya iniwan. Dito ipinanganak sa Makkah si Ismail alayhis salam. Yun ang pagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na hikaya, history kay Ibrahim alayhis salam. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفعدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. So, ibig sabihin yung mga kapatid, si Ibrahim alayhis salam ay pinanalangin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na aking pinatira ang aking pamilya sa lugar biwadin ghayra zi zar'in. Ibig sabihin na wad, yung mga daluyan ng tubig, wadin, na walang mga tanim, walang anuman na tanim doon sa lugar na yan. Inda Baitikal Muharram, doon sa Makkah. So pagkasabi na Inda Baitikal Muharram, ibig sabihin hindi alam kung saan doon. Basta importante doon sa loob ng Makkah. Ang kabilang para maiksagawa nila doon ang pagdarasal at mapuntahan sila ng mga tao. At bigyan sila ng riski o biyaya ng mga bunga para magkaroon sila ng pasasalamat. Unang-una mga kapatid, pinanalangin ni Ibrahim alayhis salam ang pagtira niya, ang pag-iwan niya, o di kaya pagtira nila doon sa Makkah. Pinanalangin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, farzuqhum minath thamarat la'allahum yashkurun. Bigyan mo sila ng mga biyaya ng mga bunga. So makikita natin yung mga biyaya sa kanila ng mga bunga katulad ng mga tamar. Lahat ng mga prutas ay makikita natin doon. Kasi yung lugar ng Makkah na yan ay
napakalawak yan. Hanggang sa noong yung mga provinces ng Makkah, ang mga municipality ng Makkah, katulad mga Kumpuda, Al-Hali, Al-Baha, sakop pa yan ng Makkah. Na Al-Baha, kung titignan natin, napakaraming mga prutas doon. So, mga kapatid sa pananampalataya, balikan natin yung mapupulot natin na aral sa kwentong ito. Unang-una, si Hajar ay alam niya na iiwan sila ni Ibrahim alayhisalam sa lugar na yan. Pero bakit walang reklamo si Hajar? Bakit hindi siya nagreklamo? Kung ating ikukumpara sa pamumuhay natin ngayon, ay siguro wala din siguro na tao na madali niyang tanggapin. Pero dahil sa paniniwala, al-iman al-yaqin, ibig sabihin, yung tunay na paniniwala ni Hajar na ang lahat ng kautusan niyan ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pinaubayan niya. Wala siyang ginawa kundi tanggapin niya ang ginawa ni Ibrahim alayhisalam. Naiwanan sila doon. So, yun ang makita mo doon, yung tunay na pananampalataya ni Hajar, na kahit na sila ay mag-isa pa doon, wala pa nakatira doon. Kung titignan natin na yung mga nakapag-umrah, hindi lang ganyan. Hindi ganyan ang itsura ng Makkah noong mga panahon. Noong mga panahon, napakakwan yan. Yung mga history, makikita ninyo sa mga picture ng Makkah, yung mga naunang mga pangyayari, makikita niyo. Ganun kahirap ang Makkah. Pero dahil sa paniniwala, tunay na pananampalataya ni Hajar ay wala siyang sinabi kay Ibrahim alayhisalam maliban sa kaniyang sinabi na iiwanan mo kami dito. Kung yan ang pag-iwan mo sa amin dito ay para utos sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala akong masabi kung di magsabar ako. Noong nangyari na yun, ay iniwana sila ni Ibrahim alayhisalam kasi bumalik siya doon sa kanyang pinanggalingan, doon sa Masr. Ang binigyan naman ng pagsubok ay si Ismail alayhisalam. Si Ismail alayhisalam, ayon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang ipanganak si Ismail alayhisalam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَسَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ satajiduni insyaallah. Tingnan niyo yung pananampalataya naman ng bata. Napakalit pa yun. Ano ang sinabi sa banal na Quran? Nang ipanganak na si Ismail, sinabi ng Allah na magandang balita. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim na magandang balita. Ho Ibrahim, ikaw ay bibigyan ng anak na napakabait. Sapagkat si Ibrahim alayhisalam ay matanda na, nang ipanganak si Ismail ay may edad na. May edad na ito. Yun ang mga kwan. Kasi ang mababalikan natin ng kunti, yung pag-asawa ni Ibrahim kay Hajar, ay ayon sa mga history, ay si Hajar ay isang, kumbaga, katulong lang ni Sarah sa bahay.
Pero hindi na manganak si Sarah. Nang makita nila na hindi na talaga manganak, ay doon nangyari ang pag-asawa ni Ibrahim alayhis salam kay Hajar. So wag na natin balikan yan ng kwan. Importante doon yun. Yun ang kwan yan. So, ang pagsubok naman kay Ibrahim alayhis salam, Ismail alayhis salam. Kasi si Ibrahim ay siya ang nagpatayo sa yung Kaaba na yan. Yung Kaaba, siya ang nagpatayo niyan. Dalawa sila ni Ismail, ayon sa mga history, at marami pang mga kasama tumutulong. Pero yung kwan lang, yung nabanggit lang sa Quran ay si Ibrahim at sa ang kanyang anak. Kaya makikita ninyo sa gilid ng Kaaba, may tinatawag doon na Maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim. So yung mga nakikita diyan na mga kumbaga yung mga naapakan ay wala pang mga kwan yan. Pero ang may nagsabi na mga scholar na ganun talaga. So hindi na natin yan papasukan ng kasi lalo tayong mapapatagal. Tino, naka 10 minutes na tayo. So ang pagsubok naman kay Ismail alayhis salam nang siya ay may tamang edad na, ay sinabi ni Ibrahim alayhis salam, "Ya bunayya, o aking anak, o aking pinakamamahal ng anak, inni ara fil manami anni azbahuka." Napanaginipan ko, sabi niya, sa aking panaginip na kakatayin kita. Yung mga panaginip ng mga propeta ay tunay. Hindi katulad ng mga panaginip ng mga tao ngayon na iba't iba ang pinapanaginipan. Ano ang sagot ni Ismail alayhis salam? Yan, doon mo naman makikita yung tunay na pananampalataya. Yun naman ang doon naman natin makikita ang pananampalataya ng anak. Na if'al, sagot ni Ismail alayhis salam, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Gawin mo, sabi niya, "Hu aking ama, ang ipinag-utos sa iyo dahil makikita mo ako, makikita mo ako," sabi ni Ismail, na kabilang sa mga nagsasabar o di kaya nagtitiis. Tingnan mo ang pananampalataya ng anak. Sinabihan na ng kaniyang ama na kakatayin siya, nakita niya. So ang mga panaginip ng mga propeta ay tunay. So balikan natin ng kunti kung bakit nagkaroon ng panaginip si Ibrahim alayhis salam. Ito ay mga kisat Israeliyat sa mga Bidayat wan Nihaya, na dahil sa kanyang pagpatayo ng Kaaba na medyo naghirap siya, ay doon niya isinumpa na kapag nabuo niya ang pagpapatayo ng Kaaba, ay kahit na yung mag-isa niyang anak ay kung galing, may kautusan sa Allah subhanahu wa ta'ala na kakatay niya, ay kakatay niya. So tingnan niyo mga kapatid, sa oras na yan ay kaisa-isa mong anak. Dahil sa pananampalataya mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay isusugal mo na ang nag-isa mong anak. Nag-isa niyang anak kay Hajar. Isusugal niya dahil lang sa pananampalataya. Si Hajar, tinanggap din niya na kahit nakatay ng kaniyang anak dahil lang sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Ismail, ganun din na tinanggap niya yung pagkatay sa kanya ng kaniyang ama dahil din sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, mga kapatid,
ng mga nakikinig ngayon, lalo-lalo na yung mga kababaihan, yung mga kababayan. Kuminsan kasi ang hindi nakakapagtitiis, hindi sa kinukuan ko yung mga babae, ang makuan talaga na hindi makapagtiis yung mga kababaihan. Karamihan talaga na pangyayari ganun talaga. So, malayo yung kanilang, malayo sila doon sa kay Hajar na tinanggap lahat ng mga ginawa ni Ibrahim, gagawin ni Ibrahim alayhis salam. Wala siyang nasabi kundi kung yan ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim alayhis salam ay wala akong magawa kundi sundan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din si Ismail alayhis salam. Ganon din si Ibrahim alayhis salam. Yan, kung yan sabi niya ang katuruan, kautusan sa Allah subhanahu wa ta'ala ay walang magawa kundi gagawin niya. At ganon din si Ismail alayhis salam na tinanggap niya ang sinabi ng kanyang tatay. So, hindi nangyari yung mga pagkatay niya kasi iyon ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Pinalitan namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng napakagandang kakatayin. Yan ang mga nangyari na kinakatay doon sa Makkah. Yung mga Hajj sa ika-10 ay doon na sila nag-umpisa ng pagkakatay. Yung sinabi ni Sheikh Mujahid, Allah yahfazu, na yun ang tama doon sa sinabi na Ayyamu Tashrik. Hindi na natin dudugtungan yan sapagkat mahaba pa ang oras natin. Kasi nais natin din sa mga araw na ito, yung mga baka may nakikinig na mga hindi pa Muslim, mayroon tayong makukuha na aral, mayroon kayong makukuha ng aral dito, ay baka bigyan kayo ng taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin ninyo ang Islam. So ito mga kapatid, ang mga kwento na dapat natin paniwalaan. Dapat natin paniwalaan sapagkat ang lahat ng binanggit sa Quran, mga kapatid, ay yan ay katotohanan. Yan ay katotohanan. So, mga kapatid na nakikinig ngayon, ang timbangan ng isang Muslim sa kaniyang pananampalataya ay kapag nagkasalungatan ang kaniyang kagustuhan at kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang kukunin niya ay ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ فِي أَمْرِهِمْ. Ibig sabihin nun, kapag nagkasalungatan ng kagustuhan ng sarili mo, kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, iuna mo ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mga kapatid ang timbangan ng gawain ng isang Muslim. Wala tayong mga gawain kundi isusunod natin sa ginawa ng mga propeta. So yung mga mabibigat ay humiling tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng taufik, hidayah, gabay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Damihan natin ang mga panalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Damihan natin ang ating pag-aaral. Mga kapatid, ngayon wala na tayong masasabi sa ating pag-aaral, mga kapatid. Kung sa pag-aaral lang, mga kapatid, hindi ko na alam kung ano ang kaalaman na hindi natin malaman ngayon. Sapagkat napakarami tayong mga mapagtanungan na hindi basta-basta ang kaniyang kaalaman. Hindi basta-basta ang kaniyang kaalaman. Magtanong tayo, mga kapatid. Huwag tayo mawala sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na gawin mo ang sarili mo
sa tatlong bagay. Kun aliman, aw mutaalliman, aw mustami'an, fala takun rabi'an patuhlak. Ibig sabihin, gawin mo ang sarili mo na may kaalaman. At kung wala kang kaalaman, ay gawin mo na nag-aral o di kayo nagsasaliksik ng mga kaalaman. Kung hindi mo naman kaya yan dahil sa mga gawain, sabi na busy ako ustaz, hindi ako makapunta, hindi ako kun mustamian, o di kaya gawin mo ang sarili mo na nakikinig, fala takun rabian patuhlak, wag mong gawin ang sarili mo sa ikaapat. Ano yung ikaapat? Walang kaalaman, hindi nag-aral, hindi nakikinig, yan, masisira ka, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid sa pananampalataya, ngayon, napakalawak ang kaalaman ngayon na tinatalakay natin. Ako mga kapatid, sa Jahra, sa branch Jahra, araw-araw ay nagbibigay ako ng aral patungkol sa akida. Kahit na mag-isa lang, di kaya sinuman, isa lang ang nakikinig, o di kaya walang nakikinig, ay nagbibigay lang ako. Baka sakali, mayroon din makakuha ng isa sa aking binibigay at makamit niya ang tunay na gabay. Yan mga kapatid, ang pinakamahalaga sa atin. Ganon din mga kapatid, kayo mga kapatid na mga babae. Mga babae, pangalagaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag ninyong gawin yung mga gawain na makakasira sa pananampalataya ng inyong mga asawa. Yung may mga asawa lang dito, ha? Wag ninyong gawin yan mga kapatid. Nais ko yan ipaalam sa inyong mga kapatid na yung mga gawain na yan, bigyan ko kayo na importante, kahit na nawala tayo doon sa topic na si Abraham at saka si Hajar at saka si Abraham at saka Ismail, pwede din kayo magtanong doon para inshallah matapos ang ating lecture kasi naka 20 minutes na ako. So, ang hindi maari mga kapatid na mga babae ay yung pagsabi sa asawa na hiwalayan mo ako. Mga kapatid na mga babae, wag dumaan sa pananalita ng babae ang ganyang pananalita. Wag dumaan sa pananalita ng babae na hiwalayan mo ako. Dahil nakita niya ang kaniyang asawa na siyempre may nakita na napakaganda, napuri niya na ganoon, sabi na hiwalayan mo ako. O di kaya meron din man siya mga ebidensya, hindi maaari yun mga kapatid. Tingnan niyo si Hajar. Iniwan siya sa lugar na wala siyang kasama maliban sa kaniyang anak. Ano ang sinabi niya? Yan, kung yan ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay matatanggap ko. Tatanggapin ko. Hindi matatanggap. Tatanggapin ko. Yan ang tinatawag na yakin. Tunay na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya paulit-ulit ko mga kapatid, pangalagaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid ko mga babae. Mga kapatid ko mga babae, wag mangyari na dumaan sa inyong sa bunganga ng isang babae o pananalita ng isang babae na hiwalayan mo ako, sapagkat ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasummu raihatal jannah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, hindi makakaamoy sa amoy lang ng paraiso. So kung hindi makakaamoy, paano pa makapasok? Napakaliit ang binigay na halimbawa ni Propeta, hindi makakaamoy. So papaano mo sabihin sa asawa mo, o di kaya papaano sasabihin ng isang babae ang delikado na salita? Ipaubayan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang ating buhay. Ya Allah,
bigyan mo kami ng tunay na gabay. Ya Allah, bigyan mo kami ng tunay na gabay, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma waffiqna li talabil ilm ya rabbal alamin. Ya Allah, bigyan mo kami ng tunay na gabay mula sa iyo, Ya Allah. Ya Allah, bigyan mo kami ng gabay na sa pag-aral, tunay na pag-aral sa Islam, Ya Allah, para makamit namin ang tunay na pananampalataya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sorry lang mga kapatid, kay mahabas ang nakuan ko, naka 20 minutes ako. Mashallah, tabaraka rahman. Ako, jazakallahu khair. Ustaz, mashallah, napakaganda ng yung mga binahagi, no? Yung mga aral patungkol kay Propeta Abraham at sa kanya anak na si Ismail, no? At yun doon sa huli na yung patungkol sa paghihiwalay o pagkikipaghiwalay o patungkol sa pag-aasawa, no? Idagdag ko lang doon sa sinabi ni Ustaz, no? Napakaganda. Yung last lang naman. Yung kahit nalabas doon sa topic ni Ustaz na tungkol kay Abraham at Ismail, ang pinakamainam sa mag-asawa o bago mag-asawa ay piliin na natin kung sino yung mapapangasawa natin na gusto natin mapangasawa. Piliin natin yung may pananampalataya para pagka nakasal na tayo ay hindi tayo magsisi. No, huwag natin piliin na basta lang may pera o kaya naman pogi o di kaya ay maganda. Piliin natin yung may pananampalataya. No? So, yun lang naman. Nasingit ko lang. Jazakallah khair. So, okay. Alhamdulillah. Jazakallah khair ulit, Ustaz Faisal, sa iyong napakagandang lecture. At ngayon naman ay isang napakagandang topic pa rin ang maririnig natin mula sa ating susunod na lecturer. No? Ito rin yung isa sa mga nagustong-gusto kong na pinapakinggan. No? Pagpatungkol sa pananampalataya. Yung mga ganitong topic. Sapagkat ang topic na ating mapapakinggan ngayon ay patungkol sa bakit ka pinili ng Allah para sa Islam. Allahu Akbar. Napakaganda nito sapagkat ito ay naniniwala ko 101% na ay makakapag-remind sa atin kung bakit tayo ngayon ay mga Muslim. Lalong-lalo na do sa ating mga kapatid o sa mga katulad kong balik Islam. Okay, at para sa ating susunod, sa topic na ating mapapakinggan ay tinatawag ko po ang ating butihing ustada na siyang magbibigay ng lecture na susunod, si Ustada Halima Mantawil. فلتتفضل مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pasalamatan natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil binigyan tayo ng pagkakataon o oras na nasa oras na ito ay nasa magandang oras. Lahat tayo ay nakapahinga na insya-Allah at saka itong maliit na kunting may reminder natin sa ating mga sarili. At pasalamatan natin din yung mga brothers or mga sisters na sila ay nakikinig ngayon at saka yung inaabala nila tayo sa kanilang mga trabaho dahil alam natin na lahat ay busy. At saka yung itong leader natin sa ating presidente na si Sheikh Mujahid at saka yung kanyang mga kasamahan na sila Sheikh Faisal at saka yung lahat ng mga sheikh na nandito at saka yung itong announcer si Bro Abdullah. Salamat sa inyong lahat. At saka ito ay kunti lang, ang sa akin ay kunting reminder lang. Limada ikhtaraka Allahu lil Islam. Bakit ka pinili ng Allah para sa Islam? Ang ibig sabihin nito, bakit tayo naging Muslim? Yun, bakit tayo binigyan ng Allah na binigyan niya sa atin itong relihiyon na Islam? Ikhtiyarullahi laka lil Islami huwa fadlun azimun wa minha rabbaniyah.
لأنه سبحانه وتعالى أعلم بعباده وبما تحمله قلوبهم من صدق النية والبحث عن الحق. Itong ang pagpili ng Allah sa iyo para sa Islam ay isang dakilang biyaya at kaloob mula sa Kanya. Dahil ito ay dahil siya ang higit na nakakaalam sa Kanyang mga alipin at sa nilalaman ng kanilang mga puso. Nilalaman ng kanilang mga hangarin. Siya ang nakakaalam sa atin. At saka ang malaking pasalamat natin tayo ay ginawa niya tayo na kasama sa mga taong mga Muslim na ang kanilang relihiyon ay Islam. Dahil ito yung relihiyon, pag dito tayo ay mamamatay, tayo ay makakapasok sa paraiso. Dahil yung sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah o man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. At saka yun ang pinaka maganda doon. Bakit tayo nandito sa Islam? Ano ang hangarin natin? Itong mundo na ito ay hindi naman tayo magtatagal dito. Parang tayo ay namasyal lang dito sa mundo. Ang tunay babalikan sa Kanya, yun ang tunay na kabuhayan. Yun ang tunay na buhay. Yun tunay na haya sa kabilang buhay. Ang makakaligtas lang tayo sa apoy ng imperno dahil sa pagkakamuslim natin. Pagkakasunod natin sa Islam. Dahil sabi ng Allah, inna dina inda Allahil Islam. Iisa lang katotohanan ang relihiyon ang kanyang tinatanggap sa kabilang buhay, ang Islam. Iisa lang ang kanyang tinatanggap. Sa daming relihiyon na nakikita natin, alam natin dito sa mundo, sa daming mga sikta na nakikita natin, ang mga diyanat ay hindi yan tatanggapin ng Allah. Alam natin yan, sa kabilang buhay ay wala yan. Walang saysay na yan. Pag tayo ay isang Muslim, namatay sa pagkakamuslim, insyaAllah ay lahat tayo sa paraiso ayon sa madhab aqidat ahli sunnah wal jamaah. Makakasama tayo sa syafa'ah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin na kapag tayo ay mamamatay na, tayo ay lahat pupuntahan natin sa lahat ng mga propeta mula kay Propeta Adam alayhi salam. At hanggat sa lahat ng propeta, katapusan ay si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Siya ay hihiling natin na mapadali na sa atin ang araw ng paghisab. Lahat sila ay tatanggi. Dahil sa ganito na ganyan ng mga reason, hindi natin yun maanuin. Dapat si Propeta Muhammad SAW ay susujud sa tahta arsyir Rahman na ipanalangin niya lahat ng kanyang umma na sumunod sa kanya. Ay ibig sabihin siya ang kanilang pinili ng Allah para sa kanilang relihiyon ng Islam. Sumunod sa kanyang relihiyon o yutong ang Islam ay makakapasok sa paraiso. Ayun, may dalawang uri ang pagpasok natin sa paraiso. May diretso ng pagpasok na wala ng unang parusa at saka may pagpasok na paparusahan mo na pag hindi ka pinatawad ng Allah sa mga kasalanan mo pero ikaw ay isang Muslim. Ang huli-huli na makaligtas doon yung taong nag-Muslim kahit gaano karami ang kanyang kasalanan ay makakaligtas na sa apoy ng imperno dahil sa syafa'ah ni Propeta Muhammad SAW. Ano pang mas doon na relihiyon na walang ano pa ang mas magandang relihiyon sa Islam? Wala na. Dahil ito talaga ang relihiyon natin, yung pagsunod sa isang Diyos lamang. Ito ang pagkaibahan ng relihiyon na mga iba't ibang relihiyon, ang pagsunod sa isang Diyos, paniniwala sa si Propeta Jesus ay propeta na mga hindi anak ng Diyos, ang Diyos ay hindi nagkaanak, hindi ipinanganak at saka wala siyang kaalintulad at saka si Muhammad ang huling sugo. Ay, yan ang mga sister natin. Ito lang ang mailigtas tayo sa apoy ng imperno. Inshallah, sa kabilang buhay, doon natin makikita yung tunay na kaligtasan. Ang hinahanap natin dito sa mundo, na may dalawa tayong hinahanap sa mundo na hindi natin makikita. As-saada wa raha. Ang tunay na
ang tunay na kasiyahan at saka ang tunay na pagpahinga. Di natin makita dito sa mundo. Kahit gaano ka mayaman o gaano kahit ano pang katayuan mo, hindi mo makikita yun sa mundo na ito. Kaya saan natin makikita? Sa oras ng pagpasok natin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon natin yun makakamit. Okay, balikan natin yun. Bakit ka pinili ng Allah na kasama ka dito sa mga binigay sa iyo yung relihiyon ng Islam? Una, dahil ang Islam, mga dahilan ito, ang Islam is dinul fitra. Ittiba'ul fitra salima. Yung pagsunod sa kalikasan. Tayo ay katulad na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya na anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o fi man al hadith, ma min mauludin illa yuladu ala al fitra fa abawah yuhawidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisani. ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Lahat daw ng walang isinilang dito sa mundo kung hindi isinilang sa ilalim ng fitra, kalikasan. Pero ang kanyang magulang depende sa sumu'athirat kharijiyya, yung mga outsider na dahilan ng pag-iwan mo sa kalikasan na pinanganak doon. Pag anyang tatay, parents, magulang is Hudyo o kanyang magulang is Nasrani o kanyang magulang is Majusi, ayun na mangyari sa anak na yun. Pero kapag iniwan natin yung anak na wala ng iiwan na, hanapin niya yung tunay na kalikasan. Tunay na kalikasan kung sinong lumikha sa kanya. Hanapin niya yung sinong lumikha sa kanya, lumikha sa mundo. Sana mga nakikita niya. Yan, man huwal khaliq, sinong lumikha. Malaking ta'thir o malaking sa kanya sa pananampalataya ang nakita niya o ang pagtarbiya sa kanya o pag-alaga sa kanya. Pag ang nag-alaga sa kanya magulang ay Hudyo, maging Hudyo siya. Kung pag ang nag-alaga ay Christian, maging Christian siya. Kung ano ang kanyang magulang, iyon ang maging siya. Pero sa bandang huli, kung siya ay patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan siya ng patnubay, bigyan siya ng guidance ng Allah subhanahu wa ta'ala, makakamit niya din yung tinatawag na kalikasan o makakamit niya yung tinatawag na kaligtasan. Sa mula sa dhulumatul shirk ila nuril Islam. Min dhulumatul shirk ila nuril Islam. Galing sa kadiliman ng pagsamba ng mga Diyos-Diyusan patungo sa Islam. Kaya sa atin na mga sisters o may alam sa Islam o na nandito na sa Islam, nandito na sa relihiyon natin na relihiyon ng Islam, anyayahan natin ang ating mga magulang, ang ating mga minamahal sa buhay, anak man o kaibigan o kapatid, para maligtas sila sa shirk na yun ng kanilang relihiyon ngayon o kanilang paniniwala. Ayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay gumagawa ng pamamaraan kung paano nila malaman ang tunay na kaligtasan, ang tunay na paniniwala sa isang Diyos na walang iba kundi si Allah. Pero natin, kapag hindi naman tayo hindi sila bibigyan ng Allah ng patnubay, ay dahil sa kanya ang tunay na patnubay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Qasas, aya 56, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ito ay revelation na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa kanyang tiyuhin na si Abu Talib.
mahal niya sa buhay. Dahil si Abu Talib ay alam natin na siya ang nagdepensa sa kanya sa lahat. Siya ang nag-aalaga sa kanya dahil si Propeta Muhammad SAW ay namuhay na walang tatay, walang nanay, na gusto niya na mapatnubayan o gusto niya na ma-guide o gusto niya maging Muslim o mabigkas niya yung shahadatain bago siya mamatay. Dahil sa kanyang mga kapaligiran, yung kanyang mga ay nandiyan sa kanya, nag-guide din sa kanila, ay hindi siya nakabigkas ng shahada. Hindi siya nakapag-Muslim bago mamatay. Sabi ng Allah, dahil malungkot si Propeta Muhammad SAW dahil mahal niya yung kanyang tiyuhin. Mahal niya siya ang nag-aalaga sa kanya, si Abu Talib. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Katotohanan, ikaw Muhammad, hindi mo kayang patnubayan o bigyan ng patnubay ang sino ang minamahal mo o sinong mahal mo sa buhay. Pero si Allah ang nagbibigay ng tunay na patnubay kung sino magugustuhan niya. Kaya sa atin ang gawa pero ang resulta ay nasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagdua natin naman ang ating mga magulang, ang ating mga minamahal sa buhay. Dahil katulad ng pagkaligtas mo sa pag-shirk o pagsamba ng mga Diyos-Diyosan, kailangan natin sila din maligtas sa kabilang buhay, sa kadiliman ng kanilang ngayon. Kung alam lang natin sa kabilang buhay, doon tayo magsisis ang mga nasa tunay o nasa tamang daan, nasa tamang landas, ang landas ng Islam, ay ganun din, niyaya natin din sila dahil sa kabilang buhay makikita natin ng mga sino mga mahal natin sa buhay o mahal natin na mga kaibigan natin o mga magulang natin o mga anak natin o mga kapatid natin na tayo ay nasa paraiso, ay sila ay sa imperno. Dahil nakikita ng tao sa paraiso ang mga tao sa imperno, makikita niya doon yung kanyang mga kamag-anak kung sino man, dahil mas mataas nakikita ng taga paraiso ang mga tao sa imperno. Kaya inshallah sikapin natin na paano tayo pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipagduan natin na patnubayan din yung mga kamag-anak natin o mga minamahal natin sa buhay. Allahumma amin. Nas'allaha ta'ala an yahdiyana ila tariq al-haq wal huda wa an yaqina wa dhurriyyatina turuq al-ghiwaya wad dalal innahu huwal Ghafurur Rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan, Ustaza, sa iyong napakaganda na paalala, lecture sa amin. Mashallah, tabaraka rahman. Alhamdulillah, malinaw ang naging mensahe ng ating Ustaza sa kanyang naging topic, no? Na mapalad tayo na tayo pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ngayon ay mga Muslim, na tayo ngayon ay nasa Islam, sapagkat sinabi tulad ng kanyang nabanggit sa kanyang lecture, tanging ang Islam lang ang makakapagligtas sa atin sa apoy ng impyerno, sa kaparusahan ng impyerno. Gaano man kalaki ang mga nagawa nating kasalanan, ay patatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala or maliligtas tayo sa apoy ng impyerno dahil sapagkat tayo ay mga Muslim. Sapagkat ang katotohanan, ang tanging kasalanan na hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung pagtatambal sa kanya o ay yung shirk. Wala nang pag-asa yun. So, alhamdulillah, no? Ipagpasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay pinili niya na bilang mga Muslim, na tayo ay ginabayan sa tamang pananampalataya. Okay, alhamdulillah, inshallah ta'ala ay open na po tayo ngayon para sa ating question and answer, no? Doon po sa mahal nating mga kapatid na nakikinig, na nandito ngayon, kung kayo po ay may mga katanungan, nais na malaman patungkol sa ating relihiyon, lalong-lalo na sa ating topic na tinalakay ngayong gabi na ito, ay wag na po kayong mahiya magtanong. Itanong na natin, no?
ang siyang nagtatanong ay siyang pinakamatalino, no? May sinabi nga kasabihan ni Joha, no? Sabi ni sa isang kasabihan, sa pagtatanong natin, maaaring tayo ay maging mangmang sa isang minuto o sa isang segundo habang tayo nagtatanong. Ngunit kapag tayo ay nagtanong, ay nawawala yung pagiging mangmang natin habang buhay, no? So, inshallah. So, inshallah, pag may tanong tayo, open lang yung mic natin, inshallah, para mabilis na at masagot na ng ating mga kapatid, ng ating mga ustad, pasensya, ustada at mga ustad, inshallah. Nandito lang po sila, handang-handang sumagot sa ating mga katanungan. Yung mga brother natin matitikas dyan, magtanong na tayo, inshallah. Huwag tayong palalamang sa mga babae. Yung lagi natin tatandaan yan. Lagi tayong nauuna. Huwag tayong papauna sa mga babae. Meron tayong mga 5 minutes inshallah para sa ating question and answer. 5 to sabihin na 5 to 10 minutes. Kasi 10 p.m. ay matatapos ang ating lecture ha. Inshallah ta'ala. At or kung mayroong gustong mag-share sa ating mga brother dyan, sa ating mga sister, huwag tayo mahiya. Assalamualaikum, Ustaz Faisal. Wala bang naka-atin ngayon dito sa atin, sumali na hindi pa Muslim? Baka may mga katanungan siya patungkol sa Islam. Maganda yung topic ni Ustaz Halima, Allah yahfazuha, para malaman nila ang tunay na Islam. Jazakumullahu khairan. At tama, Ustad, kung meron tayo mga hindi pa, kung meron dito mga nakikinig na hindi pa mga Muslim, ay pwede po tayong magtanong, inshallah. Huwag po tayong mahiya. No? Free. Wala pong bayad to, no? Alhamdulillah. Ang paraiso ay free. Walang bayad, pero kailangan natin pagtrabahuan. Pagsikaban para makamit ang paraiso, inshallah ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Tanong ko po, for example, yung asawa mo ay sugarol, lasinggero, hindi nagdadasal, tapos naging pasaway, tapos ikaw si babae, kung ganun hindi po kami pwede magsabi na maghiwalay. Ano pong dapat namin gawin? Jazakallahu khairan, Allah yahfazuka wa yar'ak. Kung titignan natin ng kuan, yung ganun naman, kasi yung may tinatawag na paghiwalay na ganyan, hindi naman nagsasala yung asawa eh. Ang babae, hindi pwedeng mag-asawa ng lalaki na hindi nagsasala. Sa kuan yan, sa qadi yan, o di kaya sa nagkuasan, maaari silang mapasok yung kaniyang kasal kung hindi man sa susunod. Kasi hindi pwede ng babae ay nagsasala ang lalaki na hindi nagsasala. So, wag mo sabihin sa kanya yung maghiwalay tayo. Isanggunin mo sa mga may mga katungkulan na ikwento mo yung pangyayari na ganun. Kasi sa kwan niyan, hindi yun karapat-dapat na ganun. Na ang lalaki ay hindi nagsasala, nagsusugal, tapos yung babae hindi nagsasala, tapos magkaiba sila. Hindi yan pinapaintulot ng Islam. So, ang may papayo ko, kung ganyan ang lalaki, pumunta siya doon sa mga kinaukulan at doon niya ireklamo ang kuan. Wag na niya pagsabihan ng mga hindi maganda kasi kung minsan kasi ang uslub o di kaya pamamara ng babae, doon nangyayari yung hindi pagsunod ng lalaki. Kung minsan lang. Sukran ya, sister. Quran po. Okay, jazakillahu khair. Allah yahfazuka yar'ak.
Alhamdulillah. Meron din tayong tanong dito, inshallah. Babasahin lang natin, inshallah, ha. Assalamualaikum sa lahat. Ang tanong po, kung ang Allah ay pinipili ang mga taong magiging Muslim, bakit kailangan pa rin natin mag-imbita, da'wa sa iba? Si Ustad Halima siguro. Si Ustad Halima ang topic nito, inshallah. Okay. Bismillah. Alhamdulillah. Yun, kung si Allah ang pumili ng tao sa yun yung tinatawag na hidayah tawfiqiyya. Yun yung tinatawag na kahit paano mo i-guide yung katulad yung nangyari kay si Propeta Muhammad na yun, na kanyang tiyuhin na mahal niya sa buhay, na gusto niya i-guide pero hindi pinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun. Kahit gaano mo i-kumbinsin yung tao na hindi ipagkalooban ng Allah na siya ay maging Muslim, ay hindi mo kaya, hindi natin kaya. Kaya doon sa aya na yun sinabi ng Allah na innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Katotohanan na hindi mo kayang bigyan ng patnubay, kayang patnubayan yung kung sino ang mahal mo sa buhay. Pero bakit naman tayo obligatory sa atin na magda'wa? Dahil ayon naman sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, sabi niya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, faman lam yastati fa bilisani, faman lam yastati fa biqalbi, wa dhalika adhaful iman. At yun yung pag may nakita tayo ng gumagawa ng masama, mungkar, hindi sang-ayon o sa Islam, ay ating pipigilan sa pamamagitan ng lakas. Kaya hindi kaya sa pamamagitan ng lakas, sabihan, o hindi kaya yung sa puso mo lang, mag-iwas ka na lang. Pangalawa, malaking reward ka, ikaw na gumagawa, mag-anyaya sa kanya kung siya ay patnubayan ng Allah dahil sa iyo. Dahil ikaw ang dahilan lang. Tayo tayo na dahilan lang tayo, maging dahilan lang na mapatnubayan yung tao na yan, maigayad, mailigtas sa Christian halimbawa, o kung anong sikta niya, anong ang relihiyon niya, mapunta sa Islam. Malaking reward tayo. Dahil sabi ni Propeta Muhammad SAW, kama qala alayhi salatu wassalam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am o khairul laka min ad-dunya ma fiha. Kapag patnubayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na dahil sa iyo yung isang tao, rajulan dun tao na mas mainam pa sa humurin niya yung sa mga Arabo, yung khairun laka min ad-dunya wa ma fiha, mas mainam pa sa iyo sa dunya at sa kalaman ng dunya. Dito tayo nag-agawan sa laman ng dunya pero mas mainam pa kung ikaw ang naging dahilan. Reward ang kukunin natin doon sa pag-anyaya natin sa kanila. Pero ang resulta ay sa Allah. Katulad na yung magtanim ka o gumawa ka ng paraan na para tumubog, gumawa ka ng paraan na katulad din, kung hindi mo nga alam kung maging mayaman ka, bakit naghahanap buhay ka? Para makakain ka. Bakit gagawa ka ng paraan para makuha mo yun? Dahil kung hindi para sa'yo, kahit gaano ka man magtrabaho, gaano ka man kung hindi bibigay ng Allah, hindi mo rin makukuha. Yun ang paniniwala natin. MashaAllah. Sino pa may tanong? Nagtanong lang po, Sige po. halimbawa, Ustad, yung ikaw lang mag-isa sa pamilya mo, na deep talaga sila sa Christianity. So, ikaw lang ang baling na bigyan ng liwanag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos ipangaral mo sa kanila, mga landakan sila na kung saan ka nagmulat, kung saan daw sila nagmulat, doon na sila mamatay, yung gano'n. Tapos, kung aalakin mo sila, parang matigas sila na umayaw. Paano yan, Ustad, yung halimbawa kung magbibigay ka ng hindi ba sila worth it na mabigyan ng halimbawa kung mayroon ka, syempre pamilya, di ba, hindi mo iiwanan. So, hindi ba sali sila sa pagbibigay o yung pagkain na ibibigay mo
para magkaroon ka ng reward kasi nabanggit kasi na karapat dapat ibigay mo sa pareha nating muslima. Yung ganun po. Jazakallahu khairan. Halo po. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pala. Nawala ba ako? Sorry, kaya Nawala. sorry. Hindi ko napindot yung mic ko. Stats, sige na po. Magsagot. Sa Stats Paisan. So, mayroon lang akong kuan doon ka kuan idadagdag ko doon sa sagot ni Ummu Abdurrahman, si Ustaza Halima, Allah yahfadhuha wa yar'aha. So, ito yung nababasa ko yung bakit pa tayo nag-iimbita. Alam ninyo mga kapatid, yung pagdadawa, hindi natin alam yung gabay ng Allah. Hindi natin alam yon. Sinabi ng Allah, balighu anni walau ayah. Kung basahin natin ang kahulugan nito na ibinigay ng mga scholar tulad ni Ibn Athir, basahin natin yung mga kuwan. Napakabigat mga kapatid. Nagkatabi kayo sa hindi Muslim, hindi mo man naiparating sa kanya ang Islam. Alam mo na siya Muslim. Kahit na, huwag mo sabihin na hindi siya gagabay ng Allah kasi ang tawfiq ay mula sa Allah. Hindi mo alam kasi, yung tao na yan ay malay mo, binigyan ng Allah, binigyan ng tawfiq ng Allah subhanahu wa ta'ala na mabigyan siya. Kasi kung doon tayo sa innaka la tahdi man ahbabta, ay hindi na tayo magdadawa. Kasi yun ang gusto. Pero hindi natin alam. Kailangan din na ma-share din natin yung kaalaman. Ako sa totoo lang mga kapatid. Ako kahit saan ako, nakabulsa ko itong mga card. Binibigay, basta alam ko na hindi siya Muslim, binigay ko sa kanya. Maniwala man o hindi, at least na wala na siya sa aking pananagutan. Kasi mabigat yan mga kapatid na mga Muslim. Mabigat yung sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na balighu anni walau ayah. Iparating ninyo ako kahit na isang salita lamang. Pero yung pagdadawa sa aking kaalaman lang, hindi ko alam yung mga pamamaraan ng bawat isa. Ako sabihin mo sa kanya na ito ang relihiyon, maniwala, alhamdulillah. Hindi maniwala, alhamdulillah. Anong magagawa ko doon? Kung hindi maniwala, yun ang sinabi ng Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Pero ang sa akin, hindi ko alam yung natatamaan siya doon, alhamdulillah. Maniwala siya, alhamdulillah. Hindi maniwala, alhamdulillah. Al-muhim, importante na iparating ko sa kanya. Wala na akong pananagutan sa kabilang buhay. Kasi lahat ng mga pangyayari sa atin dito, mga kapatid, maniwala kayo, walang ni isang bagay na hindi natin makikita sa kabilang buhay. Ano ang ginawa natin dito sa mundo? Kaya delikado mga kapatid. Gawin natin. Para wala nang tanong sa atin. So yung pangalawang ano yung niya, kasagutan niya, ano yung tanong niya, Brother Faisal? Ulitin mo daw? Patungkol sa family niya na mga non-Muslim, siya lang yung hindi Muslim. Paano daw yung pag-share na pagkain? Sapagkat nabanggit sa leksyon kanina na i-share natin yung mga pagkain doon sa paunang panalita siguro na Ustadz Mujahid, natatandaan ko na ibahagi natin yung mga pagkain, magpakain tayo dun sa mga Muslim, sa mga nagabayan sa pananampalataya. So paano raw yun, yung sitwasyon na ganun? Isa lang ang Muslim. Sa akin naman, o sa akin lang yan, hindi ko lang yung mga kasama ko. Magsabi lang kayo kung mali ako, kasi tatanggapin ko naman kung nagkamali ako. Sa akin naman, tulad ng yung ganyan ng mga pangyayari sa atin, sa mga Pilipino, hindi naman mabigat na ikaw lang ang Muslim doon. Kung minsan nga yung isang bahay, bawat religion mayroon doon Wala naman sa pilitan. Yan ang kagandahan natin sa atin sa Pilipinas. Wala tayong sapilitan.
Tingnan ninyo mga kapatid, sa Metro Manila, matagal ako din naman itong Metro Manila, kahit saan ka magsasala, mayroong bang hadlang sa inyo? Wala. Ako sa totoo lang, nung nasa Maynila ako, hindi ko mawalan ng sudyada. Pag dinatnan ako ng sala, alam ko hindi ko maabot yung ibang lugar, kundi lamang doon, sasala ko. Hindi ko kuhan. Wala sa atin. Yan ang kaibahan ng Pilipinas, mga kapatid. Lalo na ganyan, yung ganyan mga pagkain, bibigyan ka ng pagkain. Titingnan mo yung pagkain. Kung yan ba ay napasok sa pagkain ng Muslim, kung hindi napasok sa pagkain ng Muslim, sabi mo, sorry lang mama, sorry lang kapatid, kasi ako, Muslim na ako ngayon. Huwag mo lang sabihin yung malahas na pananalita, sorry, alam mo Muslim ako, ganun. Hindi ganun. Salita ka ng mainahon para baka doon. Kasi ang hidayah kasi, iba't ibang pamamaraan ang pinagmumulan nito. Iba't ibang pamamaraan. Ay, tingnan ninyo, nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Brother Faisal, may kuwan pa? May oras pa ako? Sige lang, Ustad. Sige. May isang matanda na nagkakarga ng kaniyang mga kahoy na panggatong. Tinulungan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya alam na yun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumulong sa kanya. Sabi niya, nung may parating na niya doon sa pinagpupuntahan ng propeta, sabi niya, ya umma, awaddu minka nasiha, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aking nanay. Kasi sa Arabo kasi, pag matanda, katulad sa atin, no? Mama, kahit na hindi natin nanay, tinatawag natin na papa, ganun. Aking ina, sabi niya, bigyan mo ako ng aral. Ano ang sinabi ni nung matandang babae? Sabi niya, kung marinig mo yung tinatawag dyan, o di kaya makita mo yung tinatawag dyan na Muhammad, huwag mo pakinggan. Huwag mo yung pakinggan, ha? Kasi mainggan yung kanya, makakapasok ka sa kanyang mga inhikayat. Anong sagot ni propeta? Sinabi ba niya, bakit? Ako naman si Muhammad eh. Wala. Ang sabi ng propeta, kung ang sinasabi ng Muhammad ay ako, ano ang masasabi mo? Diretso na sinabi ng babae na ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Tingnan, yan ang pamamaraan ng pagdawa. Si Abu Huraira radiyallahu ta'ala an, napakasakit ang mga sinabi na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinanalangin lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang umuwi na si Abu Huraira natakot si Abu Huraira kasi siyempre alam niya na si Propeta Muhammad ay katanggap-tanggap ang kanyang mga panalangin. Pero walang sinabi si Propeta kung hindi ipinanalangin niya, Allahumma hdi umma Abu Huraira. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga panalangin, diyan yan nakukuha yung mga hidayah. Damihan natin ang ating mga panalangin. Katulad ng sinabi ni Sister Halima, Allah yahfadha, kahit na mag-isa ka, nagsala ka, huwag mong kalimutan yung mga kapatid mo na hindi pa Muslim. Nalangin mo. Ya Allah, bigyan mo ng hidayah ang aking kapatid o di kay aking pinsan na si Maria. Ya Allah, bigyan mo ng hidayah. Huwag natin sila pagdamutan kasi magkakaroon tayo ng reward. So yung kay Abu Huraira, yung nanay ni Abu Huraira, ipinanalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magabayan yung anak niya, nanay ni Abu Huraira. Nang umuwi na si Abu Huraira, naririnig na sa CR nila na may naliligo. Na nakarinig siya ng busis ng nanay niya, sabi ng nanay niya, mahalan niya Abu Huraira. Kuhan mo na, huwag ka muna pumasok. Nang lumabas yung nanay ni Abu Huraira, tinaas na yung kanyang kamay, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tingnan mo, yung mga panalangin mga kapatid, yung magandang kalooban, yung magandang mga gawain, kasi ang da'wa hindi lang yung pananalita, yung mga, yung mga gawain mo, maaring yan ng mga dahilan ng mga pagkahidaya ng tao. Naalala ko nung si Abdullah, nakikinig niya sa ako ngayon.
naalala ko yung nung namimigay kami ng mga aklat. Pag ako nabibigay din sa mga babae, tinatawag ko na, kuwan lang ito ha, joke-joke lang ito ha. Pero yun talaga ang aking kuwan. Namakuha niya yung pamphlet na binibigay ko. Sabi ko sa kanya, hi Miss Beautiful, kunin mo ito para may kaalaman ka sa Islam. Ay, kahit na hindi tama yung sinabi ko kasi kahit na hindi beautiful, hindi maganda sinasabi kong beautiful, tinatanggap niya kagad. Si Ahmad, Allah yahfadhu, at saka si Abdullah, pagkaalis ng mga kwan, sabi niya, tinanggap niya kasi sinabi ang mga ganda eh. Sabi ko, yun ang mga Oslo para makuha nila yung binibigay ko sa kanila. So, wala nang oras, 3 minutes lang. Ha? Sorry lang bro, Paisala, Allah yahfadhu ko Iraq. Alhamdulillah, Ustads, mga sister, mga brother, pasensya na ha, at medyo umabot na tayo sa oras, pero inshallah, bago natin makaligtaan, ay pakinggan muna natin ang presidente ng Union of Balik Islam in Kuwait, ang presidente natin dito sa Kuwait na sa kanyang pananalita inshallah ta'ala. Makapagbigay lang ng konting pananalita, 2 minutes to 3 minutes inshallah bago tayo pumunta sa closing remarks, no? O sa closing natin inshallah. فليتفضل press Nasser Aleta. Brother Nasser. Brother Nasser, inshallah. Siguro busy ang ating kapatid. Na busy siya siguro, may kuano, nawala siya ng signal. Wala na, alas 10 na eh. Brother Nasser, inshallah, baka nandiyan ka, nakikinig. Wala na sa Brother Nasser. Wala siya. Parang wala siya sa live. Ito may katanungan ito, Brother Paisalo. Assalamualaikum warahmatullahi. Medyo wala na tayong oras sa stats kasi mayroon pa tayong closing. Okay. So, Allah yahfadhu. Mashallah, pasensya na, maiksi talaga yung oras natin. Gustuhin man natin na mas mahaba pa. So, okay, inshallah ay pupunta na po tayo ngayon, no, para sa ating closing remarks, para sa ang pananalita mula sa ating butihing ustads. Si Ustads Muslimin, inshallah, falyatafaddal. Ustads Muslimin, ikaw na po ang closing, inshallah, para matapos na tayo sa ating programa. Parang tulog din. Parang Ustads Muslimin po. walang signal din kasi si Sheikh Muslimin yan na Allah yahfadhu. Minsan wala siyang signal eh. Wala eh. Okay, so alhamdulillah, inshallah. Para sa ating pagtatapos, dahil wala po ang ating ustads, wala rin nating presidente ng UBK, ay ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pagdalo, sa pakikinig, sa pag-attend sa ating online lecture. Alhamdulillah, barakallahu fikum. At salamat din po sa ating mga ustads, sa ating mga ustada na siyang nagbigay ng ating mga lecture, sa suporta ng ating mga sister kasamahan sa ating Islamic Presentation Committee. Alhamdulillah, maraming salamat sa inyong lahat. At in behalf of sa mga kasamahan ko ay dito na po natin tinatapos ang ating programa. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Pangalagang kayo ng Allah, lahat ng umatin, sana makamit natin ang tunay na pangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga yung hindi pa umatin, sana pagbigyan sila ng Allah na umatin din sila, insyaAllah.
Salamat po, Ustad. Ako maamin. Salamat po. Inshallah. Salamat. Shukran, Shafira.